Praise the Lord. Blessed be the rock of our salvation. Isang pang malakas na kapuri sa ating Diyos na buhay. At sumandali po, samahan niyo po ako. Tayo pong lahat ay tumayo. At ang ating pong pagninilayan sa oras na ito ay ahanguin po natin sa aklat ng Roma. Sabi po sa Romans chapter 8 verse 12. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatan upang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo ay mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo nakikipagtiis sa Kanya, tayo dadakilain din kasama niya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sige po, misa pa. Pikit po natin ang ating mata. Aming Ama, sa oras na ito, patuloy kayo, Panginoon, na dumudulog sa iyo. Taglay namin, Panginoon, ang pagnanais na patuloy na maunawaan ang iyong mabuting balita. Banal na Espiritu Santo, patuloy kang mangusap at magturo sa amin. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sa naman ng Espiritu Santo. Amen. Isang papurihin natin ng Diyos sa buhay. Ang lahat po inaayahan kong magsiupo. Sa araw na to, ako'y minsan pa nagagalak. Sapagkat ang Diyos ay patuloy na kumikilo sa bawat isa. Amen po ba? So napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon. Ito'y maganda, subalit medyo napaka-complicated kasi ito'y patungkol sa atin. Medyo magiging personal yung ating tatalakayin. At kung ito'y magiging personal sa bawat isa sa atin, ay salamat sa Diyos sapagkat ang Diyos ay patuloy na nangungusap sa bawat isa. Amen po ba? Amen. Salamat sa Diyos. Sabi po kanina doon sa yung ating huling awit kanina sa misa, sabi doon sa awit is Kristong Hari. So Christ the King. Pinapatunayan niya na ang ating Panginoong Hesus Kristo ay hindi lang basta naparito para mamatay sa krus, kundi siya talaga yung hari na dapat naghahari sa ating buhay. Amen? At sa ating topic na pag-uusapan po ay tumutukoy ito sa pamumuhay bilang tagasunod ni Kristo na ating hari, ng ating Panginoong Yesus. At pag sinabing tagasunod, it means ito yung sumusunod, followers, tayo yung mga nakikinig. Kung babalikan natin yung kapanahunan ng ating Panginoong Yesus, sino po ba yung mga followers niya? Sino yung mga tagasunod niya? Yung mga tinawag niya. Amen? Kung pag-aaralan natin yung ating four gospel from Matthew, Mark, Luke, John, andun yung istorya na kung saan nakatuon sa ating Panginoong Yesus kung paano siya nag-minister sa loob ng 3 taon. At doon natin makikita kung paano siya tumawag, kung paano niya inumpisahan yung kanyang ministeryo. At kung babalikan natin yung kapanahunan na yon, ay maraming tinawag ang Diyos. Amen? At marami siyang pinili. Naalala ko tuloy yung ating tema nung nakaraang anniversary last year. Ako ay pinili. Amen? Taas ng kamay ng minsan pa pinili ng Diyos. Hindi ba napipilitan na lang? O pinipilit na lang? Amen. At naniwala tayo na yung tema na yun ay buhay na buhay pa sa ating buhay bilang tagasunod ng Diyos. Amen. Amen. Sabihin natin sa ating sarili, tinawag ako ng Diyos, kaya ako ay susunod. Pinili ako ng Diyos, kaya ako ay namumuhay ayon sa nais niya.
Amen. Salamat sa Diyos. At sabi ko nga kanina, yung pag-uusapan po natin is about kung paano mamumuhay bilang tagasunod ng Diyos. At sabi, dinescribe ng Biblia na ang salita ng Diyos, sabi niya sa Hebreo 4:12, ito ay tulad na, sabi niya, ito ay higit na matalas sa alinmang tabak na magkabila ay talim. So hindi siya laging katulad na parang kinikiliti tayo na tulad ng isang balahibo na pag nilagay natin sa ating tainga, may kiliti tayo. So sabi niya, i-describe niya ito magkabila ay talim. Ibig sabihin, pwedeng masugatan tayo. Amen? Pwedeng masaktan tayo. Kaya nga sabi ng ating kapatid, bato-bato sa langit. Ang tamaan ay huwag magagalit. At ano pa? Magbago na. Amen? Kasi yung pag-uusapan natin, maaring ito'y pumapatungkol at naniniwala ako, sigurado ako na ito'y pumapatungkol sa kung paano tayo namumuhay bilang mga anak ng Diyos. Balikan po natin yung ating pinag-aaralan. Sabi po niya sa verse 12, mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman. Kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang gawa ng laman, mabubuhay kayo. So malinaw po doon, andun na kagad yung consequence kapag kung ano yung ginawa natin doon. Kung tayo nabubuhay ba sa laman. So sabi dito, sa ating topic, paano ba tayo makakapamuhay bilang tagasunod ni Jesus? Sabi doon sa unang symbol, para mas lalo nating higit na maintindihan yung pag-uusapan natin. Yung unang symbol na ituturok sa iyo, stop. So ano yung kailangan nating i-stop? Sabi dito, sabi doon sa verse 12 at verse 13 ng ating binasa, stop living in our human nature. So, ano yung human nature natin? Nakapokus sa worldly things, sa mga bagay na temporal o yung mga temporary. At normal lang naman yan kasi tayo, nakaapak pa tayo sa lupa na to. So, yung mind natin nakaset doon sa mga bagay na magaganda. At kung titingnan natin, ito'y kailangan nating enjoy. Sabi ko nga doon sa nakaraang topic ko, tayo kinrate ng God para i-enjoy yung mga bagay na yun. Pero, sabi ng salita ng Diyos, huwag tayong masyadong mahumaling dahil ito yung magdadaan sa atin sa kapahamakan. So, stop living in our human nature. Second is, stop living being a slave of sinful nature. So, sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 8 verse 34, truly, truly I say to you, everyone who practices sin is a slave of sin. At napakadaling gawin yon. Kumbaga, ito yung wala ka nang kailangan. Madaling gumawa ng pagkakasala. Tama po ba? Madaling gawin yung mga bagay na mali. Sabi nga, masarap gumawa ng masarap uminom, masarap, kung ano yung mga bagay na hindi ka lugod, parang, ba't ganun? Mas madali. Pero, ito yung pinapakita sa atin ng Diyos, kung nais nating sumunod sa kalooban ng Panginoon, may mga bagay tayong kailangang i-stop. Sabi nga, kung ibig ni namang sumunod sa akin, sabi niya, limutin ang kanyang sarili. Deny ourselves. So yun yung kailangan natin gawin. I-deny natin o i-forget natin yung mga self. Ano yung self na tinutukoy ng salita ng Diyos? Yung ating mga old self. Ano yun? Paigin natin nakasentro sa atin, self-centered, selfish. Yung pagiging magagalitin. Yung ating paiging matampo. Sa pagsunod natin sa Panginoon, mararanasan natin yung mga ganong klaseng karakter. Yung mga bagay na, alam mo yung hindi ka lugod-lugod. Makikita natin yung sarili. Nais ko na higit nating maunawaan, paano ba tayo namumuhay? Still, nandun pa rin ba tayo? Inahawakan pa rin ba natin yung mga old self natin na yan? So sabi ng Diyos, bitawan natin yan. Stop. Stop natin yan kasi hindi tayo makakasunod sa kalooban ng Diyos kung may mga bit-bit tayo. May mga dala-dala tayo. Amen? Amen. Salamat sa Diyos. At sabi niya, 2 Corinthians chapter 5, verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Kaya wala na yung dati, yung mga old self natin. Tayo ay bago na. Amen. Binabago. Sabihin natin, my transformation is on process. Tama ba yung aking English? Amen. Salamat sa Diyos. At naniniwala tayo na ongoing, binabago tayo ng Diyos araw-araw. Amen po ba? Kaya kailangan mag-start tayo
to live according to the Word of God, to the will of God. Second is look. Sabi niya, look unto Jesus. So first is stop. The second, look, stop, look, and listen. So second is look. Wala tayong ibang titingnan kundi ang ating Panginoong Yesus. Kasi siya yung nagpakita, nagturo, at nag-demonstrate sa atin kung paano mamuhay ng may pananampalataya, kung paano maglingkod, kung paano magpatawad, kung paano umibig ng totoo. Kaya nga dito, minsan, kahit sa gawain, mapapansin mo, makikita mo, pag lumingon ka sa paligid mo, is may mga bagay na magdidistract sa'yo. Pero pinapakita ng Panginoon, nakadesign yan. Kaya may mga ganyan tayong kasama. Minsan, gusto ng Diyos na hubugin tayo at matutong magmahal. Magmahal ng walang pag-iimbot, hindi plastic, kundi totoo. At yun yung pinakasusi eh. Kasi kung totoo tayo nagmamahal, kapag may nakita tayong mali sa ating kapwa, ang gagawin natin, ipapanalangin natin sila. Kaya nga tayo ay prayer partner. Amen po ba? Kaya, yun yung binibigay sa atin ng Panginoon. Kapag may nakita tayong mali, ipanalangin natin sila. Amen? Kasi kapag pinapanalangin natin sila, ibig sabihin, nagmamahal talaga tayo. Amen? So last is listen and obey. Sabi niya sa John chapter 10 verse 27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So, sabi niya dyan sa John chapter 14 verse 23, kung kayo'y umiibig sa akin, kayo ay sumusunod sa akin at mamahalin kayo ng ating Panginoon. So, napakaganda nung ating pinag-uusapan kasi kailangan nating itigil yung mga bagay na nakakahadlang sa atin sa pagsunod sa Panginoon. Kailangan nating mag-focus kay Jesus only. At the same time, kailangan nating makinig ng Kanyang salita. Kailangan nating maunawaan kung ano yung tinuturo ng Banal na Espiritu Santo sa ating buhay. Pakinggan natin kung ano yung binubulong sa atin ng Banal na Espiritu Santo. Kasi yun yung nais niya. At sabi nga, hindi lang tayo dapat nakikinig, kundi sumusunod tayo. Kasi kaya nga tayo namumuhay bilang tagasunod eh. Ibig sabihin, napaka-importante na sumusunod tayo. Sabi doon sa ating catechism, sabi niya, we believe, sabi doon sa unang part. Pero sa totoo lang, during the time ng pagtawag ng Diyos, even sa ating sa kapanahunan, marami ang naniwala, marami ang nakinig, marami ang nakasaksi, marami ang nakaranas. Kaya nga tayo narito. Ganon din, naranasan natin ang Panginoon. Nasaksihan natin ang kabutihan niya. Na-experience natin personal kung paano siya kumilos sa ating buhay. Pero at the end, isa ba tayo dun sa mga taong yon na we believe only, but we disobey? So, yun yung hamon sa atin ng Panginoon. Dalangin natin na hindi lang tayo naniwala, hindi lang tayo nag-confess na naniniwala tayo, hindi lang tayo basta narito. Kasi sabi ng Panginoon, pwedeng kasama mo ang Panginoon, pwedeng kasama tayo dito sa paglilingkod, pwede tayong nandito, sumusunod tayo sa kalooban niya, umaaten tayo, pero yung puso natin is malayo kasi nga hindi natin sinusunod yung kanyang kalooban. Kaya napakahalaga na hindi lang tayo basta-basta naglilingkod, sumusunod, kundi sa pamumuhay natin is yung Diyos, siya yung sentro natin at siya yung sinusunod natin. At salamat sa Diyos at naniniwala ako na ang lahat ay na-inspire sa maigling oras ng ating pakikinig. Tayo po ay manalangin, minsan pa, pikit po natin ang ating mata. Aming Diyos, Yahweh, salamat po Panginoon sa oras na to sapagkat patuloy mo kaming sinamahan. Minsan pa, turuan mo ang aming puso, Panginoon, na magkaroon kami, Panginoon, ng pusong masunurin. Puso, Panginoon, na nagnanais na patuloy na mabago, mahubog, at patuloy na mamuhay ng naayon sa iyong salita. Lord God, not our will, but your will be done in our life, Panginoon. Patuloy ka, Panginoon, na kumilos sa buhay ng bawat isa. At Panginoon, na ang lahat ng aming ginagawa ay parangal at papuri namin sa iyo. Ang lahat ng kapurihan ay tayong sa iyong pangalan, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang ating Diyos na buhay.